Alright. So, ayan mga master, good morning po sa inyo lahat. Welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. And dito na naman po tayo para sa isa na naman panibagong episode ngayong araw na ito. Lala Move serye po tayo mga master. Ilang araw din tayong walang upload sa Lala Move kasi nag-fishing tayo. So, ayan. Kakalabas ko lang, kaka-full tank ko lang dito. Meron agad tayong nakuhang booking papuntang Pasig to. So, idea lang to mga master. Pag Pasig talaga, 150, 168, mataas na sa 170. So, ayan, nakuha ko 158. Papuntang Pasig. So, puntahan na natin to. Pero, tawagan muna natin para malaman natin kung anong dadalhin. Ha? Saan banda? Doon sa may gasolinahan. Okay. Oh. Sige. Bawal pala. Sarado. Naguhukay. Dito sa kabila. So, ayan mga master. Nandito na tayo sa ating pick up. Ano kayong address? 271. 271? Yan ba yun yung wig? Okay. Nahanap ko, kala ko 191. Sige, okay to. Okay. Ayan mga master. Kaka-pick up lang natin mo kami makukuha tayo. Papuntang Marikina. Ay, Diyos me, naunahan tayo. Sayang. Naunahan tayo Ito, Parañaque Antipolo. Tingnan natin, 212. Layo niyan. So, ayan mga master. Naghanap tayo ng kasabay. Papuntang Pasig. Subok tayong makakuha doon. Ayan, kakukuha lang natin sa nating parcel. Wig lang to. So, hanapan na natin ng kasabay. Tapos, diretso na tayo. Ito, Las Piñas, Taguig. Pwede na to. Saan to sa Taguig? Western Bikutan. Ang mahirap pumasok dito. Pwede. Tirahin natin to mga master. Agoy, unahan tayo. Sayang. Ito, meron na tayong mga master. Meron na tayong pick up papuntang Pateros. Kinuha ko na to. Ang kulit nga ito Bali, mababa lang to mga master. 132 lang. Para lang meron tayong kasabay papuntang Pateros. Ayan, ano to? Tawag nito frozen food. Pinikapan ko na rin to. Tapos, meron pa tong alam ko ito sa Pateros. Meron tong doon, tawag nito. Tip doon sa drop off. Kaya kinuha ko rin to. Ewan ko na kung magtitip ngayon Pero, 2 beses na tayong nag-drop off dito sa Pateros na to. Meron tong tip. Right. So, ayan mga master, punta na tayo sa ating sa ating pick up point at ang pipick upin natin is 13 kilos na mga siomai yata to. Basta frozen to. Atid natin sa Pateros. At syempre, after natin pumick up nito, meron tayong pag-uusapang mahalaga mga master. Ito din talaga ako nagkamali sa mga sinasabi ko dati sa mga vlog natin dito sa Lala Move, no? At ito po ang isa sa mga bunga. Yan, ng pagiging bida-bida rider dito sa Lala Move. Pati yung ibang rider affected, no? Kaya pag-usapan natin yan mamaya. Nakakita ko lang to sa post sa sa page ng Lala Move. And itong seller na to, itong business establishment na to, talagang burao talaga to magpadala One time na pick upan na natin to pero kinancel ko So ayun. Mamaya pag-usapan natin, pick upin muna natin tong natin dito. Ipapadala dito. Tapos tanungin din natin kung may kasabay pa para triple book tayo.
Hindi naman agad ito matutunaw, no? Diretso naman ako dun eh. So, let's go, let's go. Eto na, pag-usapan na natin yung ano mga master. Yung issue. Issue to eh. Malaking issue to mga master, lalo na dun sa mga rider. So, ganito nga kasi yan ang nangyari dito mga master. Actually, itong ano na to, business establishment na to, ayan. Balahura din yung mga nagbubook dito mga master, mga walang pakialam din. Kumbaga, kapag nagbubook sila, hindi nila sinasabi kung gaano karami yung ipapadala nila. Tapos, pag ayaw ni rider, babalahurain nila si rider, tapos ire-report nila. No, ganun ang ginagawa ng mga nagbubook dito. Hindi ko alam kung yung mga empleyado yung nagbubook dito, no, o yung may-ari. Pero tingin ko, hindi natin alam, no. Basta, lagi sila nagbabanta na kapag hindi tatanggapin yung yung parcel or ika-cancel, i-report nila yung mga rider. So, ayun mga master, kaya yung ibang mga rider na matitino na sumusunod lang sa policy, nadadali, no, yung iba nasususpend dahil dito sa yun. Alam na nila yan. At trending na tong na to, coffee shop na to sa usapin mga tatanggapin mo rito, ipapadala mo dito mga papadala nila yung mga related sa coffee business, mga milk tea, coffee, ganun. Ang lalaki mga master, yung magaan naman yung iba, pero malalaki talaga as in hindi nakasya sa motor. Pinipilit nilang isakay sa motor. Siyempre yung iba hindi naman sanay mag-angkas siya ng ganung kalaki, di ba? Delikado yun, mahirapan sila mag-drive, tsaka delikado sa safety ng rider. Ngayon, kapag si rider tumanggi, alam na ang gagawin. I-report nila, sasabihin rude rider, nangihingi ng dagdag. Sa rider naman, normal lang naman na manghingi ng dagdag kapag alam nila na lugi na sila sa kanilang biyahe, di ba? Usapang lang yan sa kalsada Kung ikaw alam mo ipapadala mo malaki at labas na sa pulisiya nilalamog, mano man lang magkusa ka na lang magdagdag sa rider. Kasi kaya yun mga master, ang dami ng mga rider ang report dahil dito sa kapihan na to, no? Ako one time na pick upan ko na to, kinancel ko to dahil sobrang laki talaga yung alam niyo naman ako, maarte ako sa booking kapag alam kong hindi talaga kasya sa motor, hindi ko pinipilit. Siguro ito rin yung dahilan kung bakit bumaba ng gusto yung rating ko, sila rin siguro Pero hindi na ako nakipagtalo sa kanila nung kinancel ko to. Basta sinabi ko na lang hindi kasya, hindi kaya. Ayun. Wala na akong sinabing iba. Yung ibang mga rider kasi, mga master, hindi naman sa di ba? Pag nanghihingi sila ng dagdag at hindi sila nagkasundo talaga nitong na to, i-report sila. Sabihin, asking for additional. Yun yung report Siyempre, bawal yung kay lalamove Kumbaga, gumaganti sila sa rider kapag hindi nila naipapadala o naisasaka yung nila, produkto nila. Di ba? Ayun, siyempre, kawawang rider kasi nga, naghahanap buhay lang naman para pareho lang naman naghahanap buhay Kaso lang, dapat lumagay sila sa patas lang, di ba? Kung meron silang mga ipapadalang mga malalaki, huwag na nila sa motor isakay. Meron naman sedan doon nila punuin yung sedan, 200 kilos, 300 kilos, di ba? Hindi yung sa sobrang pagtitipid nila para kumita sila sa kanilang negosyo. Inaabala nila yung mga rider na naghahanap buhay lang ng matino. So, yun. Kaya mga master, ako talaga ban na sa akin tong na to. Itong coffee shop na to. Diba? May maraming branch din to Meron to sa Marikina, meron to sa Cainta, meron to Quezon City yata, meron din Pero din sa Parañaque, meron to. Ayun, kaya namimihasa yung mga ganitong klaseng mga ganitong klaseng kliyente. No, kasi naisakay nung bida-bida. O di ang alam nila, pwedeng isakay lahat. Yan, kagaya nito, yung napakalaking ganyan, di ba? Hindi naman na pang motor yan Nasa harapan natin. Siguro maganda yung kontrata, kaya tinanggap niya na. Ganun lang naman ang labanan dito
nasa rider pa rin talaga ang desisyon. Ang dami kasi mga bidang mga rider na akala mo mauubusan ng booking, no? Na kahit na hindi na kasya, talagang pagkakasyahin para lang syempre, di natin masisisi kumita kahit na hirap na, 'di ba? Kahit na yung safety nila nasa alang-alang na yung safety nila, delikado na. Pinipilit nila. Ngayon itong mga kliyenteng ganito, ang akala nila lahat ng rider tatanggap ng ipapadala nila. Kaya ang ginagawa nila, may tumanggap na isa, dalawang rider, sabihin nila, kaya naman pala, dagdagan natin. O, di ba? So, hanggang sa namihasa na silang ganyan ang pinapadala nila sa motor. Kasi meron naman tumatanggap. Meron tumatangkilik sa kanila. Ngayon, kapag may tumanggi, nagagalit sila kasi nga, expect nila lahat tatanggapin. O, feeling nila, yung mga rider na tumanggap ng booking nila, empleyado nila o utusan nila. So, yun. Kaya nabalitaan ko nga itong establishment na to. Talagang natawa rin ako kasi yun yung mga sinasabi ko sa inyo mga master nung una pa lang. Una pa lang tayo dito sa Lalamove. Huwag kayong kukuha ng booking. Lalo na doon sa mga baguhan. Huwag nyo nang subukan yung mali. Huwag kayong kumuha ng booking na sobrang laki. Di ba? Kasi yung mga yan, magpapadala ulit yan sa susunod. Mas malaki na ulit. Kawawa naman yung rider na pipick up. Ngayon, damay-damay na yan mga master. Kapag kinancel yan or matututong mag-report yan mga yan. Matututong magreklamo yan kahit na sila na yung mali. 'Di ba? Akala nila kasi pwede. Kahit alam nilang hindi pwede, sa tingin nila pwede na kasi may tumanggap eh. So, yan po ang naging bunga nung mga bida-bidang rider na akala mo tagapagmana ni Lalamove. Kahit na anong gawin niya, magpakamatay kayo sa pag-pick up na sobrang lalaki. Ganun pa rin naman yung fair eh. Wala namang mababago eh. Marami lang madadamay sa ginagawa nila. Payo ko doon sa mga baguhan, di ba? Hindi naman masamang kumita. Kung meron kayong makukuhang ganyan na malalaki, pwedeng sabihan nyo na rin yung kliyente. Kung ano yung consequences noon, di ba? Sa inyong bilang rider. At sabihin nyo rin na delikado talaga yan, hindi kayo tumatanggap ng ganyan. Pwede nyo namang kausapin ng maayos. Diba? At dun sa na yon, bahala na kayo. Sabihin mo kung ka-cancel mo, hindi, diba? Para alam nung kliyente nyo. Kaya para hindi mamihasa. Ayan tingnan mo, ang dami ng mga rider na na bumababa yung service quality dahil dun sa na yon, kapihan na yon. Ako isang beses lang pag nakita ko ng sila, hindi ko na kinukuha yan mga master. Kasi alam ko na, yun at yun lang din yung ipapadala nun. Ang lalak. Kaya wag dun sa mga wag kayong bida-bida para hindi na dadama yung ibang matitinong mga rider. Okay, may paka-suicide dyan. Mababa pa rin ang fare niyan. Lugi pa rin talaga kapag kinuha niyo yan. Hayaan niyo sila maghatiin nila yung parcel nila. Gawin nila sa 2 motor o 3 motor. Huwag nilang isakay. Yung pang 3 motor, ginagawa nilang 1 motor lang. Siyempre nga naman, makakatipid nga naman sila ng malaki, di ba? So, ako, sige, iban nyo na tong alam na nito, pagpunta kayo sa page ng Lalamove Nation, Lalamove page. Makikita nyo yung mga post tungkol dito sa na to. Sa coffee shop na to. Coffee shop ba to? O basta coffee business. Related to coffee business. Iban nyo na yan. Total ban nyo na yan para malaman nila na napaka-importante nyo sa negosyo nila. Kasi feeling kasi nila kung hindi dahil sa kanila ang feeling nila special sila sa mga rider. Yun ang nila, tingin nila na parang nagmamakaawa sa kanila yung rider. Kaya ganun sila umasta yung mga empleyado dito.
Ayaw na nga magdagdag, ano pa, buraot pa sobra. Ayaw nyo mabulok yung ano, yung booking nila. Alright, so yan lang. Napag-usapan na natin, nabanggit ko rin kasi yun na nga yung sinasabi ko sa inyo dati kasi na pag alam nyo lang hindi na kaya, huwag nyo nang pilitin para hindi na madama yung iba. Uy, himala. Parang inaspalto na dito ah. Para lang. Ito po yung service road dito sa Maitagig na ano. Ang tagal na nito mga master dito. Ano lang to? Tabon-tabon na ng lupa nangyayari dito. Inaspalto na ba? Wala pa rin, ganun pa rin oh. So ayan mga master, nandito na po tayo. Dito yan eh, alam ko yan eh. Saan yun? Dun. Tawagan natin. Tingnan natin kung may susobra sa ano sa fare ah. Hello? Hello po, Lala Move Delivery po. So after natin ito, punta na tayo ng Pasig. Eh wala rin akong barya pala te. Kakalabas ko lang eh. Hindi, kanina pa nakabook to, walang kumukuha eh. Saan ba banda te? Ayan to. Saan banda? Ito na? Lapit lang naman, 150. So, punta na tayong ano? Punta na tayong Pasig. Ayan. So, may tip, no? Pwede na, kahit pa paano, mga master. Dagdag. Yes. Ayan, mga master. Nandito na tayo sa ating drop-off. Saan kaya banda rito yun? Huwag naman sana tayo umakyat, no? Vela. Ma'am, Lala Move Delivery po. Nandito, galing po ng Las Piñas, yung wig po. Second, pick up, mga master. Ay, drop ko pala, sorry. Tapos, ang gagawin natin dito is subukan natin kumuha muna ng ano, ng isang booking bago natin i-close. Apa, thank you. Okay, yan, na-pick up na. Exact amount, mga master. Ayun. So, ayan, mga master. Nakakuha na tayo ng booking. At dito lang din to. Tama ba to? So, medicine to, mga master. Napakahalaga nito, kaya ang gagawin natin is, ano pa bang gagawin natin? Didiretso na natin to, gamot naman to eh. Alam nyo naman ako, mga master, meron tayong mga protocol sa sarili natin, no? Yung mga importante, dinidiretso ko na yan. Hindi na ako nagpapano. Pagkain, medicine, ayan. Alright, mga master, nandito na tayo. Unang kanto raw, dulo, tumbok. Ito na yun. Hello po. Ma'am, Lala Move pick up po? Yes po. Nandito na po ako sa baba. Opo, dito ako tinuro ng ano eh, ng guard eh. 416 po, tama po. Ayan, ma'am. Okay. Lagyan natin yan sa maayos na ano. Baka magreklamo eh, mahirap na. So yan mga master, na-pick up na natin yung isa nating pick up. So ito mga master, meron na tayong pick up. Yan, papunta tayong ano, Parañaque. So meron na po tayong booking mga master. Sakto, Parañaque pareho. Ayan, so one way lang tayo. Tirahin na natin to. Alright. So ayan, 165 plus another 160 plus. So 300 plus din to mga master. Ayan, short ride lang pero quality yung fare natin ngayon ah. Nakaka-chamba tayo na medyo okay ah. So yung fare na yan, 160 plus papuntang Parañaque. Ano lang yan, sakto lang yan.
Hindi mababa, hindi rin mataas. So, tirahin na muna natin to mga master. Puntahan natin. Tapos, i-deliver natin tong dalawa. Unahin natin tong boundary ng Pasay at Parañaque. Tapos, multinational na tayo. So, ayan mga master. Andito na tayo sa sa ating pick up. Hello po. Hello ma'am, good morning po. Lalamove pick up po. Quality. So, kikita po tayo ng dito mga master. 300 plus sa dalawang booking natin. Sakto lang, kanina rin ganun din 300 plus din. So, 165 saka 167. So, 330 kikitain natin mga master. Pero ayos Quality. Ganda ng parcel natin mga master. Ano lang, maliit lang. Okay, ayan. So, tirahin na natin to. Ang lamig ng loob ng lalabag natin Meron kasi tayong meron tayo dito mga master parang yelo. Okay. So, diretso na tayo ng Parañaque at Pasay. Unahin natin yun sa Villamor bago yun sa multinational. Same way lang naman tayo kaya walang problema. Let's go! Laki na ng diferensya ng fare Dati, bumabiyahe tayo Pasig to Parañaque. Pinakamababa dyan mga master 190, 189 mga ganyan, 185 Pasig to Parañaque yun. Ngayon mataas na yung 167. Grabe Minsan nga may makikita ka pang 140 Pasig Las Piñas. Tama yung ibang mga master yung ibang mga rider tumigil na talaga kasi hindi nila kayang i-survive yung Lalamove. Lumipat na sila. Ang dami ng mga rider na tumigil na. Hindi na kaya ng nila ng kumbaga talagang hanggang doon lang yung nila yung kaya. Tumigil na, syempre hindi na kayang i-sustain ng kita nila yung maintenance, ganyan. Talaga mababa na talaga yung kinikita. And sa part natin mga master, talaga naman iniinda ko rin yan. Buti nga hindi tayo full time So ayun, kaya hindi kagaya ng dati na ansipag natin bumiyahe kasi maganda yung kitaan. Ngayon kumbaga tsambahan na lang na kumita ka ng maganda-ganda. Swerte na lang kapag meron nag-tip. Yung ganitong biyahe natin, yung mabilis ang ikot yan, maganda na yan. Malapit lang, Pasig Las Piñas, Pasig Parañaque. Yan. Medyo okay na yan. Pero tsambahan yan mga master. Talagang ang hirap kumuha ng booking na maganda yung latag. Yun talagang same way. Sa ngayon parang pahirapan na Ewan ko lang kung ano nangyayari Sama mo pa yung mga buraot ng mga nagbubuk. Yun talaga yung iniiwasan. Kaya hindi ako basta-basta kumukuha ng booking mga master. Di bali ng hindi na makabiyahe. Basta wag lang tayo magpagod at malugi. Siyempre, kailangan natin kumita Hindi naman pwedeng palabas yung yung budget mo dyan Kailangan kahit pa paano may isusobra talaga lagi. Pag break even lang, wag ka nang bumiyahe. Magpapagod ka lang. Kaya natawa nga ako doon sa nagsabi sa atin na wag daw tayo magpiling na hindi kailangan ng pera. Pag ganyan mga master, gamitan lang ng utak. Diba? Mas lalong hindi natin kailangan ng booking na na tayo ay magne-negative. Ganun lang yun hindi kailangan ng pera. Siyempre kailangan mong wag magpalugi. Yun ang usapan dyan Kasi kapag nagpalugi ka, wala na, mukha ka lang tanga dyan, babiyahe ka tapos negative ka. Para lang masabong bumabiyahe ka, tatasan mo yung pride mo, di ba?
Hindi mo ibababa yung pride mo. Siyempre, kagaya natin, ako, inaamin ko talaga na, hindi na ganun kaganda yung kita dito. Kaya, sa kabila ng ganung kitaan, kailangan mo talagang maghigpit din. Hindi pwedeng magpalugi ka na magpalugi. Tama ba ako? Mali. Lalo na dun sa mga baguhang mga rider, no? Huwag kayong magpapalugi. Lagi kayong magbabasa. Tingnan nyo yung ruta nyo, di ba? Lalong-lalo na tingnan nyo yung ipapadala sa inyo. Kung po pwede ba sa motor yan. Doon nag-uumpisa kasi yan, yung pagkalugi. So, yan. Mga master, nandito na tayo sa ating drop-off. Dito na natin na-drop off yung medicine. Corner 7th Street, 10th and 7th Street. Yun, nandito na yun. Tama. Ayan. Okay. Okay. Ayan mga master. Alright, so ayan mga master. Alright. So ayan mga master, nandito na po tayo. Multinational Avenue, corner nickel, black gold lane. Tanungin natin to. Kay Aimee Sia. Okay, black or last one. Ayun, alam na alam. Saan ba banda yun? Pagdating mo sa dulo, yung diretso ka lang. Ha? Kanan na. Pag kanan mo, diretso ka. Madadala mo na yung playground. Lampas ka lang ng konti sa playground. Pag lampas mo ng playground, yung unang bahay. Okay. Bali na sa tapat halos sa playground. Sige. Corner siya, corner. Corner. Pag lampas mo ng playground, yun na yun. Yung bahay na nasa kanto sa kaliwa. Dulo kanan. Talang ka sa dulo, diretso hanggang playground. Yun na yun. Okay. Lampas mo sa playground, yun na yun. Sige. Grab, lala mo. Lala move. Yan. Eto ma'am. Okay, salamat po. Alright, so 170. Winner. So ayan mga master. Quality. Alauna pa lang. Alam na alam nila yung Syempre, taga rito lang sila eh. So ayan mga master, quality. Ang oras po ay alauna pa lang ng umaga. Ayo, ano ba yan? Alauna ng hapon. Nasanay kasi ako na nagpipishing kami ng madaling araw eh. So, labas pala ng village ng multinational. Positive, thank you. Natumbok. Okay. Maliit lang pala. Kala ko malayo eh. Thank you. So, yung ganda ng ibon oh. Labas muna tayo dito. Tapos hanap tayo ulit ng booking. O try natin kumuha ng booking dito papuntang Las Piñas. Baka sakali makachamba tayo. Tingnan natin kung makakachamba tayo mga master. Kuha pa tayo ng isa pa. Isa o dalawa pa. Alright. So ayan mga master, kaka-drop off lang natin ang dalawa nating parcel dito sa Parañaque, Pasay. Uwi muna tayo kasi kakain muna ako, malapit lang naman eh. So nakakaano na tayo mga master, nakaka 600 plus na tayo. Maganda-ganda yung yung booking na nakuha natin ngayon. Kahit na mid-ride lang, maayos yung fare. So uwi muna tayo. Sana wag tayo tamarin mamaya. Tsaka sana yung panahon maging maganda para tuloy-tuloy yung biyahe natin. Last 2 booking tayo mamaya-maya. Papahinga muna tayo sa bahay. Tapos tira na tayo pabalik. Nagmamadali sila, alam mo. Tira na tayo ulit. Short ride lang ang kukunin natin. 2. Mamaya-maya. Grabe, banking oh. Banking sila, alam mo po.
So pag itong vlog natin mga master wala nang kasunod, ibig sabihin tinamad na naman tayo. Pero kapag ito'y nagtuloy-tuloy, yan, tuloy lang ang ligaya. Bukas na pala yun.